Naisip mo na ba kung ang katotohanan na nakikita natin, ang mundo na maaari nating hawakan at masukat, ay ang isa lamang na tunay na umiiral? Paano kung may isang katotohanan na napakalalim, napakalaki at totoo, na ang ating sariling mundo ay isang anino lamang sa paghahambing? Ang isang sinaunang apostol, na exile at nag-iisa, ay binigyan ng isang sulyap sa mismong katotohanan. Ang nakita niya, kung ano ang narinig niya, at kung ano ang naramdaman niya ay hindi isang panaginip, ngunit isang paggising na may lakas na baguhin kung paano natin nakikita ang lahat. Malapit na tayong maglakbay kasama si Apostol Juan sa nasirang isla ng Patmos, hindi upang masaksihan ang kanyang pagdurusa, ngunit upang makita sa pamamagitan ng kanyang mga mata habang ang langit mismo ay magbubukas. Ang pangitain na ipinagkaloob sa kanya ay haamon ang iyong pag-unawa sa kapangyarihan, pagsamba, at ng mismong likas na katotohanan. Ang nakita ni Juan sa langit ay isang katotohanan na, minsan nakita, ay mag-iiwan kang hindi makahinga. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula sa isang lugar ng malalim na paghihiwalay. Isipin ng Apostol Juan, hindi na ang binata na lumakad sa tabi ni Jesus, ngunit isang nakatatanda, na na-weather ng mga dekada ng tapat na paglilingkod, na ngayon ay isang bilanggo. Ang kanyang krimen, ang patuto ni Hesukristo, ang kanyang bilangguan, isang baog, mabato na isla na nagngangalang Patmos, isang espasyo ng lupa sa dagat ng Aegean kung saan ipinadala ng Roman Empire ang mga nadestyero nito upang makalimutan. Ito ay isang lugar ng masipag na paggawa, ng kalungkutan, ng katahimikan na nasira lamang sa pamamagitan ng pag-crash ng mga alon at pag-iyak ng mga gull. Mula sa isang pananaw ng tao, ito ay ang pagtatapos ng linya, isang lugar kung saan ang isang malakas na ministeryo ay sinadya upang malalanta at mamatay. Ngunit ito ay madalas sa ating mga lugar ng pinakadakilang kahinaan at pag-iiwalay na pinili ng Diyos na ibunyag ang kanyang pinakadakilang kaluwalhatian. Narito, sa nakalimutan na bato na ito, na ang mga langit ay napunit na bukas para kay John. Sinabi niya sa amin na siya ay, sa Espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi ito isang normal na linggo. Ito ay isang banal na appointment. Si John ay itinaas na lampas sa mga limitasyon ng kanyang pisikal na katawan, na lampas sa mabato na baybayin ng Patmos, at sa isang sukat ng pagkakaroon na tumutol sa wika ng tao. Bigla, isang tinig, malakas at malinaw bilang isang trumpeta, sinira ang katahimikan. Hindi ito isang banayad na bulong, ito ay isang nag-uutos, malalakas na tunog na nag-vibrate sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, na inihayag ang simula ng isang paghahayag na magbubunyi sa kawalang hanggan. Si Juan ay malapit ng masaksihan ng isang hindi mailalarawan na katotohanang celestial, isang symphony ng ilaw, tunog, at isang banal na presensya na labis na nagdulot sa kanya, isang tao na inilagay ang kanyang ulo sa dibdib ni Jesus, na bumagsak na parang patay. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos, isang kaluwalhatian kaya dalisay at matindi ang pag-alis ng anumang mortal. Gayunpaman, ang nakasisindak, kahanga-hangang presensya na ito ay hindi inilaan upang sirain siya. Ito ay isang banal na apoy na, sa halip na kumonsumo sa kanya, nilinis ang kanyang pangitain at iginuhit siya ng mas malapit, na hinuhubaran siya upang makita ang katotohanan ng lahat ng mga bagay mula sa napakatrono na silid ng universo. Dinadala tayo nito sa isang pundasyon ng katotohanan ng pangitain ni Juan, ang langit ay hindi isang panaginip. Ito ay, sa katunayan, isang katotohanan na mas totoo at mas malaki kaysa sa mundo na nararanasan natin araw-araw. Sa ating mga modernong kaisipan, madalas nating ibabalik ang espiritual sa kaharian ng ethereal, haka-haka, o tulad ng panaginip. Iniisip natin ang langit bilang isang maulap, hindi nasasalat na lugar. Ngunit para kay John, ang karanasan ay ang eksaktong kabaligtaran. Ang isla ng Patmos, kasama ang mga matigas na bato at maalat na hangin, ay naging pangarap. Ang makalangit na kaharian na ipinakita niya ay ang tunay na paggising. Ang mga kulay ay mas masigla, ang mga tunog ay mas matindi, ang mga istruktura na mas solid kaysa sa anumang bagay sa mundo. Para bang ginugol niya ang buong buhay niya na nakikita sa itim at puti at biglang ipinakita ang isang mundo ng walang hanggan, napakatalino na kulay. Ang trono, dagat ng baso, ang mga nabubuhay na nilalang ito ay hindi malabo na mga simbolo. Sila ang tunay na sangkap ng katotohanan, ang mapagkukunan kung saan ang ating mga anino sa lupa ay pinalayas. Ang pangitain na ito ay nag-aanyaya sa amin na ganap na muling pagsasaayos ng aming pananaw.
Hinahamon natin na paniwalaan na ang hindi nakikitang kaharian ng Diyos ay mas totoo kaysa sa mga kaharian sa politika at panlipunan sa mundong ito. Hinihiling sa atin na mabuhay ang ating buhay batay sa katotohanan ng silid ng makalangit na trono, hindi sa mabilis na mga pamagat at pagkabalisa sa ating panahon. Kapag naiintindihan natin ito, kahit na sa isang maliit na paraan, ang ating mga puso ay hindi maaaring maging pareho. Ang aming mga prioridad ay nagbabago. Ang aming mga takot ay nababawasan. Ang aming pag-asa ay nagiging nakaangkle hindi sa pagbabago ng mga kalagayan, ngunit sa isang hindi nagbabago, walang hanggang katotohanan. Nagsisimula tayong mabuhay bilang mga mamamayan ng makalangit na bansa na iyon, kahit na ang ating mga paa ay nasa mundong ito. Kami ay tinawag upang makita at mabuhay alinsunod sa pangitain na ito, upang hayaan ang katotohanan nito na sumisid sa bawat pag-iisip at pagkilos, na nagbabago sa atin mula sa loob. Ang pangitain ay tumataas habang ang pansin ni John ay iginuhit sa isang tiyak na focal point. Nagsusulat siya, pagkatapos nito ay tumingin ako, at doon sa harap ko ay isang pintuan na nakatayo ng bukas sa langit. Ang parehong tinig tulad ng isang trumpeta pagkatapos ay nagsabi, "Halika rito, at ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat maganap pagkatapos nito." I-pause natin at isaalang-alang ang napakalawak na kabuluhan nito. Isang pinto, nakatayo na nakabukas. Ang isang pinto ay isang paanyaya. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-access, isang paraan sa. Hindi ito isang pader, isang hadlang, o isang nakalock na gate. Ito ay isang bukas na daanan. At ang pintuang ito ay wala sa mundo, ito ay sa langit mismo, ang mismong sentro ng paglikha. Ang bukas na pintuan na ito ay hindi isang pisikal na istruktura na maaaring itulak ni John. Ito ay isang espiritual na katotohanan, isang banal na pagbati sa isang lugar na walang tao na may karapatang pumasok sa kanilang sarili. Ito ay kumakatawan sa isang malalim na paanyaya sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Isipin ang mga kalagayan ni John. Ang mundo, sa pamamagitan ng Roman Empire, ay sinubukan na ikulong siya, upang ihiwalay siya, upang patahimikin ang kanyang tinig. Nakulong siya sa isang isla, pinutol mula sa mga simbahan na mahal niya. Ngunit habang ang mundo ay nagsasara ng mga pintuan, binubuksan ng Diyos ang isang pintuan na tunay na mahalaga. Ito ay isang malakas na mensahe para sa bawat kaluluwa na nadama na nakahiwalay, nakulong, o nakalimutan ng mundo. Ang iyong mga kalagayan ay hindi maaaring mag-veto ng paanyaya ng Diyos. Maaari siyang magbukas ng isang pintuan para sa iyo sa kanyang presensya, sa isang mas mataas na pananaw, mismo sa gitna ng iyong personal na Patmos. Ang paanyaya na dumating dito ay hindi lamang para kay John. Ito ay isang walang katapusang tawag sa bawat mananampalataya na tumaas sa itaas ng ingay at pagkalito ng pananaw sa lupa at makita ang mga bagay mula sa punto ng Diyos. Ito ay isang paanyaya sa lapit, na dalhin sa konseho ng makapangyarihan sa lahat, upang maunawaan ang kanyang puso at ang kanyang mga layunin, kahit na ang mundo sa paligid natin ay tila nahuhulog. Ang bukas na pintuan na ito ay isang simbolo ng biyaya, isang paraan na ginawa para sa amin hindi sa pamamagitan ng aming sariling mga pagsisikap, ngunit sa pamamagitan ng soberanong kalooban ng isang Diyos na nais na makilala ng kanyang mga tao. At ang panawagang ito na, dumating up dito, ay pang-araw-araw. Ito ay isang paanyaya na magsimula sa bawat araw hindi sa pamamagitan ng pag-scroll sa kaguluhan sa mundo sa ating mga telepono, ngunit sa pamamagitan ng pag-akyat sa ating mga espiritu sa silid ng trono sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Ito ay isang malay-tao na desisyon na muling pagsasaayos ng aming panloob na kumpas. Bago tayo makisali sa mga hinihingi, balita, at ang ingay ng paalang na eroplano, inanyayahan tayong mayangkin ang ating sarili sa katotohanan ng patayo. Hindi ito tungkol sa escapism, ito ay tungkol sa pagiging totoo. Ang totoong katotohanan ay hindi kung ano ang sinasabi sa iyo ng CNN o social media. Ang pangwakas na katotohanan, ang namamahala sa lahat ng iba pa, ay ang eksenang ito sa langit. Upang mabuhay mula sa pananaw na ito ay mabuhay mula sa isang lugar ng hindi matitinag na katatagan. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging isang maliit na bangka na itinapon ng mga alon ng pangyayari at pagiging isang parola, na binuo sa bato, na ang ilaw ay naayos sa isang solong, hindi matitinag na punto. Kapag tinanggap ni Juan ang paanyaya na ito, sinabi ng teksto, kaagad na ako ay nasa espiritu. Ito ay isang mahalagang paglipat.
Ang bukas na pintuan at ang tawag sa pag-akyat ay ang banal na paanyaya. Ngunit ang pagiging sa espiritu ay ang tugon ng tao at ang banal na pagpapagana na ginagawang posible ang pangitain. Inilalarawan nito ang isang estado ng pagiging ganap na ibigay, at binigyan ng kapangyarihan ng ang banal na espiritu. Ito ay isang kondisyon kung saan ang sariling mga pandama, biases, at takot ay itabi, at ang mga pandama ng kaluluwa ay binuksan at nakamit sa Diyos. Hindi ito kakaiba, mystical state na nakalaan para sa isang apostol na unang siglo. Ito ang potensyal na estado ng bawat mananampalataya na sadyang lumilikha ng puwang para magsalita ang Diyos. Ang maging sa espiritu ay maging ganap na naroroon sa presensya ng Diyos. Ito ay upang maubos sa kanyang katotohanan na ang katotohanan ng mundo ay nawawala sa kabuluhan. Gaano kadalas tayo nabubuhay, sa laman, na bigla sa ating mga alalahanin, ating mga schedule, ang ating mga gana. O, sa aming mga ulo, walang katapusang pagsusuri, pagdududa, at pangangatwiran ng walang banal na pag-input. Ang paanyaya ng bukas na pintuan ay isang tawag upang lumipat mula sa mga limitadong estado na ito ay nasa walang hangganang katotohanan ng pagiging sa espiritu. At ano ang pinakaunang bagay na nakikita ni Juan mula sa banal na punto ng vantage na ito, sa estado na napuno ng espiritu na ito? Hindi siya nakakakita ng isang pulong ng komite. Hindi siya nakakakita ng isang panik na Diyos. Hindi siya nakakakita ng isang bakanteng upuan. Sinabi niya, at doon sa harap ko ay isang trono sa langit kasama ang isang taong nakaupo dito. Ito ang katotohanang katotohanan kung saan ang lahat ng iba pa sa aklat ng Apocalypse at sa ating buhay ay itinayo bago natin makita ang anumang kaguluhan sa mundo, ang anumang mga seal na binubuksan, ang anumang mga trumpeta na hinaypan, o anumang mga hayop na tumataas mula sa dagat. Inutusan tayo na ayusin ang ating tingin sa isang ito, sentral, hindi na pagkasundo ang katotohanan, mayroong isang trono, ito ay nasa langit, at nasasakop ito. Ito ang sentro ng universo. Ang trono ay ang pangwakas na simbolo ng awtoridad, soberanya, at kontrol. Ipinapahiwatig nito na mayroong isang plano, isang layunin, at isang pinuno na nag-orkestra sa lahat ng kasaysayan. Ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa ating mundo ay hindi na nakaupo sa White House o anumang iba pang upuan ng makapangyarihang kapangyarihan, ngunit nakaupo sa trono na ito. Ang katotohanan na ang trono ay nasakop ay ang lahat. Ang isang walang laman na trono ay nagmumungkahi ng kaguluhan, isang interregnum, isang vacuum ng kuryente kung saan maaaring mangyari ang anumang bagay. Ngunit ang trono na ito ay hindi walang laman. May nakaupo dito. Nangangahulugan nito na ang universo ay hindi isang kosmiko na aksidente na nag-aalaga sa kontrol. Ang kasaysayan ay hindi isang random na serye ng mga walang kahulugan na mga kaganapan. Ang iyong buhay ay hindi isang produkto ng bulag na pagkakataon. May isang hari, siya ay naghaharing. Ang kanyang mga layunin ay hindi napigilan, at ang kanyang plano ay hindi nasa panganib. Kahit na ang mundo sa ibaba ay tila nasa mahigpit na pagkakahawak ng kasamaan, ang pangitain mula sa dito ay nagpapahayag na ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng awtoridad, at lahat ng kasaysayan ay sa huli ay nakasalalay sa mga kamay ng isa na nakaupo sa trono. Ang paghawak nito ay ang antidote na matakot. Ito ang pundasyon ng kapayapaan sa isang magulong mundo. Bago ipinakita ng Diyos si John na kaguluhan na darating, una niyang ipinakita sa kanya ang trono na namamahala sa kaguluhan. Dapat din nating makita ito. Dapat nating hayaan ang katotohanan ng nasakop na trono na lumubog sa ating mga buto hanggang sa maging pangunahing filter kung saan binibigyang kahulugan natin ang bawat headline, bawat personal na pagsubok, at bawat pandaigdigang krisis. Kaya, kung ang nasakop na trono ay ang katotohanang katotohanan, sino ang sumasakop dito? Hindi agad kami binibigyan ni John ng isang pangalan. Hindi niya inilarawan ng isang tulad ng tao na may isang mahabang puting balbas. Ang katotohanan ay labis na labis, masyadong maluwalhati na makunan sa mga pamilyar na termino. Sa halip, naabot ni John ang pinakanapakatalino, mahalaga, at magaan ang mga bagay na alam niya sa mundo, mga gemstones. Sinabi niya na ang isa sa trono ay may hitsura ni na Jasper at Ruby. Isipin nito, hindi siya gawa sa bato, ang kanyang mismong hitsura ay kumikislap at glimpse na may mga katangian na kinakatawan ng mga bato na ito. Magsimula tayo kay Jasper. Sa sinaunang mundo, malamang na tinutukoy ng Jasper John ay hindi ang malabo,
mapula-pula na kayumanggi na bato na madalas nating iniisip ngayon. Karamihan sa mga iskolar ay naniniwala na ang ibig sabihin niya ay isang malinaw na kristal, tulad ng brilyante. Nang maglaon sa Apokalipsis, ang bagong Jerusalem ay inilarawan bilang nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang ningning nito ay tulad ng isang napakahalagang hiyas, tulad ng isang jasper, malinaw bilang kristal. Kaya, ang unang impresyon ng isa sa trono ay isa sa nakasisilaw, hindi mapapawi, perpektong kadalisayan at kabanalan. Ito ay isang ilaw kaya dalisay na walang kadiliman, walang anino, walang karumihan ang maaaring umiiral sa pagkakaroon nito. Ito ang ganap na kabanalan ng Diyos. Maganda ito, ngunit nakasisindak din ito. Ito ay ang uri ng kabanalan na naging sigaw ni Isaias, "Aba sa akin! Nasira ako, sapagkat ako ay isang tao na maruming labi, at nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat." Ito ang pangunahing katangian ng Diyos, siya ay lubos, mabulag na banal. Ngunit hindi lang yun ang kulay. Nakikita rin ni Juan ang hitsura ni ruby, o sardius, isang nagniningas, bato na pula. Kung ang kristal na malinaw na jasper ay nagsasalita tungkol sa perpektong kabanalan ng Diyos, ang nagniningas na pulang bato na ito ay nagsasalita tungkol sa kanyang matuwid na paghuhusga at puot laban sa kasalanan. Ito ang kulay ng apoy, ng hustisya, ng presyo na dapat bayaran para sa paghihimagsik. Ito ang aspeto ng Diyos na ang ating mga modernong sensibilidad ay madalas na subukang i-edit. Nais namin ang Diyos ng dalisay na ilaw, ngunit hindi tayo komportable sa Diyos ng matuwid na galit. Gayunpaman, mula sa makalangit na punto ng vantage na ito, ang kabanalan at hustisya ay hindi magkahiwalay na mga katangian, ang mga ito ay isang pinag-isang, kumikislap na ningning sa pinakadulo ng lahat ng katotohanan. Ang kanyang kabanalan ay humihiling ng hustisya. Ang kanyang likas na katangian ay hindi maaaring sumunod sa kasalanan, at idineklara ng Redstone na haharapin niya ito. Kaya mayroon kaming nakamamanghang, halos walang kabuluhan na pangitain, isang pagiging ganap, malinaw na kadalisayan na nagniningning din ng nagniningas, red-hot na hustisya. Ngayon, kung ang paningin ay tumigil doon, may iwan tayo sa isang estado ng takot. Sino ang maaaring tumayo bago ang gayong trono? Sino ang maaaring lumapit sa isang pagkatao na tulad ng kadalisayan na tulad ng brilyante at ruby na tulad ng galit? Lahat tayo ay mawawala, tulad ni Isaias. Ngunit ang pangitain ay hindi titigil doon. Nagdagdag si John ng isang nakamamanghang detalye, isang bahaghari na lumiwanag tulad ng isang esmeralda na nakapaligid sa trono. Ito ay marahil isa sa mga pinakamaganda at puno ng biyaya na mga imahe sa lahat ng banal na kasulatan. Ang nakapaligid na trono na ito ng kahangahangang kabanalan at ang unyielding hustisya ay isang bahaghari. At ano ang isang bahaghari? Ito ang tanda ng pangako ng tipan ng Diyos, ang kanyang simbolo ng awa. Matapos ang baha, inilagay ng Diyos ang isang bahaghari sa kalangitan bilang isang pangako na hindi na niya muling sirain ang lupa ng tubig. Ito ay isang simbolo na nagsasabing, naaalala ko ang aking pangako. Ang aking awa ay pipigilan ang aking paghuhusga. At pansinin ang mga detalye. Hindi ito isang pamantayan, maraming kulay na bahaghari. Nagniningning ito tulad ng isang esmeralda. Ito ay isang napakatalino, monochromatic green. Ang berde ay ang kulay ng buhay, ng bagong paglikha, ng umunlad at pag-asa. Kaya ang awa na pumapalibot sa trono ay isang nagbibigay buhay na awa. Ito ay isang awa na nangangako hindi lamang pagtitiis mula sa pagkawasak, ngunit ang pag-unlad ng bagong buhay. Bukod dito, hindi lamang ito isang arko, isang semi-bilog tulad ng nakikita natin mula sa ating pananaw sa lupa. Ang Greek ay nagpapahiwatig na ito ay isang kumpletong bilog, isang halo ng ilaw ng esmeralda na pumapalibot sa buong trono. Ang aming pananaw sa awa ng Diyos ay madalas na bahagyang, tulad ng arko ng isang bahaghari. Ngunit mula sa makalangit na pananaw, ang kanyang awa ay kumpleto, walang putol, walang hanggan. Ito ay ganap na sumasaklaw sa kanyang trono ng paghuhusga. Nangangahulugan ito na hindi ka maaaring lumapit sa trono ng kabanalan at hustisya ng Diyos nang hindi dumaan sa kumpletong bilog ng kanyang esmeralda berde, nagbibigay buhay, pag-iingat ng awa. Ang kanyang hustisya ay hindi kailanman nahihiwalay sa kanyang awa. Ang kanyang kabanalan ay hindi kailanman hiwalay sa kanyang biyaya. Ito ang nakakapagod na katotohanan sa gitna ng universo.
Ang trono ng panghuli kapangyarihan ay isang trono ng biyaya. At habang ang ating isip ay nagpupumilit kahit na hawakan ng imaheng ito, ang trono na ito nina diamond at ruby, na napapalibutan ng isang emerald, halo ng awa lumawak ang pananaw ni John. Ito ay tulad ng pagkatapos na tumitig sa araw, ang kanyang mga mata ay nag-aayos at nagsisimula siyang makita ang maharlikang korte na nakapaligid sa hari. At ang nakikita niya ay tulad ng revolusyonaryo, tulad ng trono mismo. Sinabi niya, gayon din sa paligid ng trono ay 24 na mga trono, at sa mga trono ay nakita ko ang 24 na matatanda na nakaupo. Ay pos sandali at hayaang lumubog yon. Ang nakapalibot sa panghuli trono ng universo ay iba pang mga trono. At sa kanila ay nakaupo ang mga nilalang na tinatawag na matatanda. Ngayon, ang mga teologo ay pinagtatalunan ng maraming siglo tungkol sa tumpak na pagkakakilanlan ng mga 24 na matatanda. Ang mga ito ba ay may mataas na ranggo ng mga anghel, isang uri ng celestial senate? O kinakatawan nila ang sangkatauhan? Ang katibayan sa teksto, lalo na kung ano ang sinasabi nila at gawin sa kalaunan sa pangitain, na puntos na mga puntos sa pangalawang pagpipilian. Ang bilang 24 ay malalim na makabuluhan. Naaalala agad nito ang 12 tribu ng Israel, ang pundasyon ng bayan ng Diyos sa matandang tipan, at ang 12 apostol ng Kordero, ang pundasyon ng simbahan sa bagong tipan. 12 plus 12 katumbas ng 24. Hindi lamang ito simpleng matematika, ito ay isang maganda, simbolikong larawan ng pagkumpleto at pagkakaisa ng lahat ng mga taong tinubos ng Diyos, mula sa bawat edad, Hudyo at Hentil, ngayon ay isang pinag-isang katawan bago ang trono. Ang mga matatanda na ito ay kumakatawan sa pinarangalan na simbahan, ang kumpletong pagpupulong ng mga banal. At tingnan kung ano ang kanilang ginagawa. Sila ay asterisk nakaupo asterisk. Ito ay maaaring parang isang maliit na detalye, ngunit sa konteksto ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos, napakalaking. Sa templo ng lumang tipan, ang mga pari ay hindi umupo. Ang kanilang trabaho ay hindi pa natapos. Mayroong palaging isa pang sakripisyo na gagawin, isa pang ritual na gampanan. Ang kanilang paninindigan ay isang palaging paalala na ang gawain ng pagbabayad sala ay hindi kumpleto. Ngunit narito, sa totoong tabernakulo, ang natubos ay nakaupo. Bakit? Dahil ang trabaho ay tapos na. Si Hesukristo, ang ating dakilang mataas na pari, ay nag-alok ng kanyang sarili ng isang beses para sa lahat, at pagkatapos ay naupo siya asterisk sa kanang kamay ng kamahalan sa mataas. Ang kanilang pag-upo ay isang salamin ng kanyang natapos na trabaho. Nagsasalita ito ng pahinga, ng pagkumpleto, ng isang pangwakas na pagpasok sa Sabbath ng Diyos. Hindi sila sabik na naghihintay o nagsusumikap, ang mga ito ay ligtas na nagpapahinga sa piling ng kanilang hari. At hindi lamang sila nakaupo sa mga bangko o upuan, nasa mga trono sila. Thrones. Ito ay isang larawan ng delegado na awtoridad at nagbahagi ng paghahari. Ito ang nakamamanghang katuparan ng pangako ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Ang nag-aakusa, bibigyan ko siya na umupo sa aking trono, Pahayag Kapitulo 3 versikulo 21. Ito ang ating kapalaran. Ang pangitain na ito ay nagsasabi sa atin na ang aming papel sa kawalang hanggan ay hindi lamang maging mga tagapaglingkod, ngunit maging mga co-heir, upang maghari kay Kristo. Ang mismong mga sa mundo ay nadama ng mahina, marginalized, at walang kapangyarihan ay nasasaktan na ngayon sa sentro ng kosmikong kapangyarihan. Ito ay isang kumpletong pagbabalik ng sistema ng halaga ng mundo, isang testamento sa baligtad na kaharian ng Diyos. Ngayon tingnan kung paano sila bihis. Ang mga ito ay nakasuot ng puting damit. Sa buong banal na kasulatan, ang mga puting damit ay sumisimbolo sa kadalisayan, kabanalan, at katwiran. Ngunit hindi ito isang katwiran sa sarili. Ito ang likas na katwiran ni Kristo na nagbubuhos ng bawat mananampalataya. Ito ang pinunglino, maliwanag at malinis, na sinabi sa amin ng paghahayag ay ang matuwid na kilos ng mga banal, Apokalipsis Kapitulo 19 versikulo 8, na posible lamang sa pamamagitan ng paglilinis ng dugo ng kordero. Ito ay nagpapahiwatig na sila ay hugasan, nalinis, at ginawang banal, angkop na tumayo sa kasong ito, umupo sa nakasisilaw na presensya ng thrice holy God. At sa wakas, mayroon silang mga korona ng ginto sa kanilang mga ulo.
Mahalagang kritikal na malaman na ang salitang Greek na ginamit dito para sa corona ay asterisk Stephanos asterisk. Hindi ito ang asterisk diadema asterisk, ang korona ng isang soberanong pinuno. Ang asterisk Stephanos asterisk ay ang crown ng victor, ang wreath ng laurel na iginawad sa isang atleta na nakipagkumpetensya at nanalo ng premyo, o sa isang bayani na nanalo ng isang mahusay na labanan. Hindi ito mga korona ng likas na royalty, ang mga ito ay mga korona ng gantimpala. Ipinapahiwatig nila na ang mga matatanda na ito ay mga overcomer. Pinatakbo nila ang karera, nakipaglaban sila sa mabuting laban, pinanatili nila ang pananampalataya. Tiniis nila ang pagdurusa, nilabanan ang tukso, at mabilis na gaganapin sa kanilang patuto, maging sa kamatayan. At ngayon, iginawad sa kanila ng matuwid na hukom ang korona ng tagumpay. Ito ay isang malakas, personal na pangako sa bawat mananampalataya na nakikibahagi sa mga pakikibaka ng buhay na ito. Ang iyong paggawa ay walang kabuluhan. Nakikita ang laban mo, at naghihintay ang isang korona ng isang tagumpay. Hindi ito isang pangitain ng malalayong, hindi mabilang na mga numero, ito ay isang larawan ng pamilya ng ating kinabukasan. Kaya mayroon kaming hindi kapani-pani walang larawan na ito, 24 na matatanda, nakaupo sa mga trono, nakasuot ng kadalisayan, at nakoronahan sa gantimpala ng tagumpay. Ngunit ito ay nagdadala sa amin sa isang mahalagang katanungan. Bakit 24? Ang bilang ay hindi random. Sa isang libro na puspos ng simbolismo bilang paghahayag, ang bawat detalye ay nagdadala ng timbang. Ang bilang 24 ay isang maganda at malalim na pahayag tungkol sa pagkakakilanlan ng mga tao ng Diyos. Ang pinaka-nakakahimok na pag-unawa sa bilang na ito ay isang composite, 12 plus 12. Kinakatawan nito ang kumpleto, pinag-isang tao ng Diyos mula sa luma at bagong mga tipan. Isipin mo ito, sa lumang tipan, ang pagkakakilanlan ng bayan ng Diyos ay nakabalangkas sa paligid ng 12 tribu ng Israel, ang mga inapo ng 12 anak ni Jacob. Sila ang mga tatanggap ng pangako, ang mga tagabantay ng batas, ang linya kung saan darating ang Mesiyas. Kinakatawan nila ang buong kwento ng katapatan ng Diyos sa kanyang napiling mga tao bago ang pagdating ni Kristo. Pagkatapos, sa pagdating ni Jesus, isang bagong pundasyon ang inilatag. Pinipili ni Kristo ang 12 apostol. Ang 12 kalalakihan na ito ay naging pundasyon ng pamayanan ng bagong tipan, ang simbahan. Sila ang pangunahing mga saksi sa kanyang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na maguli, at inatasan silang dalhin ang ebanghelyo sa mga dulo ng mundo. Kinakatawan nila ang mga tao ng Diyos sa edad ng simbahan, na itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, kasama si Kristo Jesus mismo bilang punong pundasyon. Kaya, sa makalangit na pananaw na ito, hindi nakikita ni Juan ang 12 matatanda, ngunit 24. Nakita niya ang 12 tribu ng luma at 12 apostol ng bago na pinagsama, na sumisimbolo sa isang kumpleto, na ubos na sangkatauhan. Ito ay isang larawan ng katuparan. Ang mga pangako na ginawa kay Abraham ay hindi itinapon, natupad sila at pinalawak sa pamilya na natipon sa paligid ni Jesus. Ang pader ng puot na naghihiwalay sa Hudyo at Hentil ay naging, tulad ng isinulat ni Apostol Pablo, na nawasak kay Kristo, na lumilikha ng isang bagong tao. Dito, sa throne room of heaven, nakikita natin na ang isang bagong tao ay kinakatawan sa kapunuan nito. Ito ay isang larawan ng perpektong pagkakaisa. Ang lahat ng mga pagkakaiba-iba at dibisyon na salot sa atin sa mundo lahi, kultura, makasaysayan, denominasyon lahat sila ay natutunaw sa pinag-isang pagkakaroon ng kordero. Ipinapahayag ng 24 na matatanda na may isang pamilya lamang ng Diyos, isang kawan, at isang pastol. Ngunit may isa pang layer sa bilang na ito na nagpapalalim sa aming pag-unawa. Bumalik sa lumang tipan, sa unang Kronika Kabanata 24. Doon, nabasa natin na si Haring David, sa pag-aayos ng pagsamba sa templo, ay hinati ang mga pari sa 24 na dibisyon. Ang bawat dibisyon ay magtatampok upang maglingkod sa templo, upang pamunuan ang mga tao sa pagsamba, mag-alok ng mga sakripisyo, at tumayo sa piling ng Diyos sa ngalan ng bansa. Nakikita mo ba ang koneksyon? Ang mga 24 na matatanda ay hindi lamang mga hari sa mga trono, ang mga ito rin ay mga pari sa serbisyo.
Ito ang katuparan ng pangako na ginawa ng Diyos sa Israel sa Mount Sinai. Ikaw ay magiging sa akin ng isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Exodo Kapitulo 19 versikulo 6, isang pangako na pinalawak sa simbahan, na tinawag ni Pedro na isang napiling lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Ang kanilang posisyon sa paligid ng trono ay isa sa parehong autoridad ng hari at pag-akses sa pari. Naghari sila kasama si Kristo, at naglinis sila sa harap ng Diyos. Ang kanilang pangunahing aktibidad, tulad ng makikita natin, ay ang pagsamba. Ang mga ito ang nangungunang sumasamba sa makalangit na koro, na kumakatawan sa lahat ng tinubos sa isang tuloy-tuloy, masayang serbisyo bago ang trono ng makapangyarihan sa lahat. Ang pangitain na ito ay nagsasabi sa amin na ang aming walang hanggang kapalaran ay hindi isa sa pasibo na pagretiro, ngunit ng aktibo, maluwalhati, paglilingkod sa pari. Kami ay inihahanda hindi lamang upang may save asterisk mula sa asterisk isang bagay, ngunit upang may save asterisk para sa asterisk isang bagay, upang maghari bilang mga hari at maglingkod bilang mga pari sa mismong presensya ng Diyos magpakailanman. Kaya tingnan natin ang mas malapit sa nakikita ni John. Hindi lamang niya nakikita ang 24 na mga numero, inilarawan niya ng detalyado ang kanilang hitsura. Sinabi niya na sila ay nakasuot ng puting kasuutan, at sa kanilang mga ulo ay mga korona ng ginto. Ang bawat detalye sa paghahayag ay sinasadya, puspos ng kahulugan. Ito ay hindi lamang sa langit na fashion, ito ang teolohiya na pinagtagpi sa tela at huwad sa ginto. Una, ang mga puting kasuutan. Sa buong Biblia, ang puting damit ay sumisimbolo sa kadalisayan, kabanalan, at katwiran. Ngunit mahalaga na naiintindihan natin ang mapagkukunan ng kadalisayan na ito. Hindi ito ang nakamit na katwiran sa sarili ng isang Fariseo. Ito ang ipinapahiwatig na katwiran ni Kristo. Ito ang mga tungkol sa kung sino ang sasabihin ng anghel, naligo nila ang kanilang mga damit at ginawang maputi sila sa dugo ng kordero, Pahayag Kapitulo 7 versikulo 14. Mag-isip tungkol sa kabalintunaan na yun. Hinugasan nila ang kanilang mga damit sa dugo, at lumabas sila ng makinang na puti. Ito ay isang nakamamanghang, graphic na larawan ng Ebanghelyo. Ang mapula-pula na mantsa ng sakripisyo ni Kristo ay ang tanging naglilinis sa universo na sapat na maligo upang hugasan ang kasalanan ng kasalanan mula sa ating mga kaluluwa at ipakita sa atin bilang dalisay at walang bahid sa harap ng isang banal na Diyos. Kapag nakita ni Juan ang mga matatanda na ito sa puti, nakikita niya ang katuparan ng pangako ng Diyos. Nakakakita siya ng isang tao na nalinis, nabigyang katwiran, at binalaan. Ang kanilang mga puting damit ay isang pare-pareho, nakikitang patuto na ang kanilang presensya sa silid ng trono ay hindi batay sa kanilang sariling merito, ngunit ganap na sa mabait, nagbabayad sala na gawa ni Hesukristo. Ito ay isang deklarasyon na ang kaligtasan ay isang regalo. Nakaupo sila sa mga trono, ngunit nakasuot sila ng biyaya. Ang mga ito ay mga hari, ngunit sila ay, una at pinakamahalaga, ang tinubos. Ito ay dapat magbigay sa amin ng malalim na ginhawa. Ang aming pagpasok sa presensya ng Diyos ay hindi depende sa kung gaano kahusay ang ating ginanap, ngunit kung gaano tayo ganap na nasakop ng katwiran ng kanyang anak. Pagkatapos, nakita ni Juan ang mga korona. Sa kanilang mga ulo ay mga korona ng ginto. Ito ay kung saan ang isang maliit na kaalaman sa orihinal na wika ay magbubukas ng isang mundo ng kahulugan. Ang bagong tipan ay may dalawang pangunahing salita para sa crown. Ang isa ay asterisk diadema asterisk, na tumutukoy sa isang maharlikang korona, ang korona ng isang soberanya, isang emperador. Nagsasalita ito ng likas na autoridad at hari na kapangyarihan. Ngunit hindi yun ang salitang ginamit dito. Ang salitang ginagamit ni Juan ay asterisk Stephanos asterisk. Si A asterisk Stephanos asterisk ay isang korona ng victor. Ito ay ang wreath na pinagtagpi mula sa mga sanga ng laurel o oliba at inilagay sa ulo ng isang atleta na nanalo ng isang nakaka-relax na lahi sa Olympic o Isthmian Games. Ito ay ang korona na ibinigay sa isang sundalo na nakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng katapangan at tiyaga sa isang labanan na labanan. Nakikita mo ba ang kabuluhan? Ang mga korona na isinusuot ng mga matatanda ay hindi mga korona ng likas na royalty, ang mga ito ay mga korona ng tagumpay. Ipinapahiwatig nila na ang mga individual na ito ay nagpapatakbo ng karera, nakipaglaban sila sa magandang laban,
Natapos na nila ang kanilang kurso, pinanatili nila ang pananampalataya. Sila ay mga overcomer. Ang pangitain na ito ay nagpapatunay na ang mga pakikibaka, ang mga pagsubok, pag-uusig, ang tahimik na kilos ng katapatan sa mundo ay walang kabuluhan. Sila ay bahagi ng isang paligsahan, isang espiritual na labanan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kordero, nagtagumpay sila. Ang imaheng ito ay magiging hindi kapani-paniwalang makapangyarihan sa mga simbahan ng unang siglo na natatanggap ang liham na ito, na marami sa kanila ang nahaharap sa matinding pag-uusig. Ito ay isang mensahe mula sa langit na nagsasabing, "Hold on. Persevere." Ang iyong pakikibaka ay nakikita, at naghihintay sa iyo ang isang korona ng isang tagumpay. Sinasabi sa atin na ang ating buhay ng pananampalataya ay isang lahi na nagkakahalaga ng pagtakbo, isang away na nagkakahalaga ng pakikipaglaban. Ang gantimpala ay hindi lamang kaligtasan mula sa impyerno, ngunit ang karangalan na kinikilala ng Hari ng Universo bilang isa na nagtagumpay. At gayunpaman, tingnan kung ano ang ginagawa nila sa mga korona na ito, ang mga simbolo na ito ng kanilang matigas na tagumpay. Maya-maya pa sa kabanata, kapag ang apat na nabubuhay na nilalang ay nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan at salamat sa Diyos, ang 24 na matatanda ay nahuhulog sa harap niya na nakaupo sa trono at sumamba sa kanya na nabubuhay magpakailanman at kailanman. At pagkatapos ay gumawa sila ng isang bagay na nakakagulat, itinapon nila ang kanilang mga korona bago ang trono. Ito ay marahil ang pinakamalalim na gawa ng pagsamba sa lahat ng banal na kasulatan. Kinukuha nila ang mismong simbolo ng kanilang sariling nakamit, ang kanilang tagumpay, kanilang katayuan, at inilalagay nila ito sa paanan ng isa na nagawang posible ang lahat. Ang batas na ito ay isang malakas na deklarasyon. Sinasabi nito, ang tagumpay na ito ay hindi tunay na akin. Ang lakas upang patakbuhin ang lahi ay hindi sa aking sarili. Ang lakas ng loob na labanan, ang labanan ay isang regalo. Ang katwiran na isinusuot ko ay hindi sa akin. Ikaw, at ikaw lamang, ay karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan. Ang kanilang pinakamataas na kilos bilang mga tagumpay ay upang maiugnay ang lahat ng kanilang tagumpay sa Diyos. Ang kanilang pangwakas na paggamit ng kanilang awtoridad ay isuko ito ng lubusan. Ito ang ekonomiya ng langit. Ang totoong kadakilaan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba. Ang totoong kapangyarihan ay perpekto sa pagsusumite. Naiintindihan ng mga matatanda na ang kanilang mga korona ay mahalaga lamang bilang alay sa hari. Naghahari sila, oo, ngunit ang kanilang paghahari ay binubuo ng isang walang hanggan, masaya, at kusang paghahagis ng kanilang kaluwalhatian sa paanan ng Diyos, na kinikilala na siya ang pinagmulan at sangkap ng lahat na mabuti at lahat ay matagumpay. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi crown wearer, ngunit crown caster. Ang postura na ito ng crown caster ay ang mismong puso ng pagiging alagad. Isipin mo ito, kami ay tinawag upang magsikap, upang pindutin ang patungo sa layunin para sa premyo. Hinihikayat kaming mag-imbak para sa ating sarili na kayamanan sa langit. Ipinangako tayo ng mga gantimpala para sa katapatan. Gayunpaman, ang pangwakas na layunin ng bawat gantimpala, bawat kayamanan, bawat korona, ay magkaroon ng isang bagay na may halaga upang ibalik sa tagapagbigay. Ito ay isang maganda, banal na kabalintunaan. Nagtatrabaho kami na parang lahat ay nakasalalay sa amin, alam na ang lahat ay nakasalalay sa Kanya. Natatanggap namin ang premyo na huwag palamutihan ang aming sariling mantelpiece, ngunit upang pagyamanin ang aming alay sa Kanyang paanan. Kaya, paano tayo mabubuhay bilang crown casters, ngayon, sa buhay na ito? Nangyayari ito sa maliit, hindi nakikitang mga sandali. Ito ang pinuno ng negosyo na nakamit ang mahusay na tagumpay at, sa halip na magtayo ng isang personal na imperyo, tahimik na ipinapahiwatig ang kanilang mga mapagkukunan sa kaharian at binibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang artista na lumilikha ng isang obra maestra at nakikita ito hindi bilang isang bantayog sa kanilang sariling talento, ngunit bilang isang salamin ng panghuli ng tagalikha ng tagalikha. Ito ang magulang na nagbubuhos ng mga taon ng walang pag-ibig na pag-ibig sa kanilang mga anak at, kapag pinuri, ay nagsabi, ito ay biyaya ng Diyos na nagpapanatili sa akin. Ito ay alinman sa atin, kapag nakamit natin ang isang bagay na mabuti, pigilan ng banayad na tukso na kunin ang kredito at sa halip ay gumawa ng isang malay, sinasadyang pagpili upang mapuko ang papuri paitaas.
Sa tuwing pipiliin natin ang pagpapakumbaba sa pagmamalaki, serbisyo sa katayuan, kabutihang loob sa akumulasyon, nagsasanay tayo para sa sandaling iyon bago ang trono. Natutunan natin ang gramatika ng langit, kung saan ang pangunahing pandiwa ay ibigay, at ang pangunahing tatanggap ay ang Diyos. At pansinin kung ano ang sinasabi nila habang inihahagis nila ang kanilang mga korona. Ang kanilang mga aksyon ay sinamahan ng isang deklarasyon. Ang Apokalipsis Kapitulo 4, ang taludtod 11 ay nagbibigay sa amin ng kanilang kanta. Ikaw ay karapat-dapat, ating Panginoon at Diyos, upang makatanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan. Hindi lamang ito patula na wika, ito ay isang malalim na teolohikal na pahayag. Hindi nila sinasabi, kami ay nagbibigay sa iyo ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan. Sinabi nila na karapat-dapat kang makatanggap sa kanila. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Ipinapahiwatig nito na ang mga bagay na ito kaluwalhatian, karangalan, kapangyarihan ay nabibilang sa Diyos. Sila ang kanyang likas na pag-aari. Ang aming pagsamba ay hindi lumikha ng kanyang halaga, kinikilala lamang ito. Ito ay isang tugon sa isang katotohanan na walang hanggan. Totoo, kinikilala natin ito o hindi. Ang mga matatanda, na may kailanawan ng pangitain ng langit, ay simpleng nakahanay sa kanilang sarili sa katotohanan ng universo. Bumabalik sila sa Diyos kung ano ang kanyang lahat. At bakit? Bakit siya karapat-dapat? Ibinibigay nila ang batayang dahilan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan ng iyong kalooban ay nilikha sila at magkaroon ng kanilang pagkatao. Bago pa man tayo makarating sa krus, bago ang kordero na napatay, ang pagsamba ay nagsisimula sa lumikha. Nagsisimula ito sa simple, nakakapagod na katotohanan na walang umiiral nang wala siya. Ang iyong susunod na paghinga ay isang regalo mula sa kanyang kamay. Ang masalimuot na disenyo ng isang snowflake, ang malawak na kalawakan ng cosmos, ang komplikadong pagtataka ng iyong sariling katawan, lahat ito ay sumisigaw ng kanyang malikhaing henyo. Ang mga matatanda ay yumuko bago ang isa na nagsalita ng katotohanan sa pagkakaroon. Ang kanilang pagsamba ay hindi nakabase sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila, personal, kahit na ito ay isang napakalaking bahagi nito, ngunit sa kung sino ang Diyos, sa panimula. Siya ang hindi nag-aalalang tagalikha, ang mapagkukunan ng lahat ng buhay, ang tagapagtatag ng lahat ng mga bagay. Ito ay isang malakas na pagwawasto para sa amin. Kaya madalas, ang ating pagsamba ay maaaring maging transactional o self-referential. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa nagawa niya para sa amin sa linggong ito, para sa mga nasagot na panalangin, para sa mga biyaya na natanggap, at ang mga magagandang bagay na dapat pasalamatan. Ngunit tinawag tayo ng mga matatanda sa isang mas malalim, mas pangunahing pagsamba. Isang pagsamba na nakaugat sa mismong kalikasan ng Diyos bilang tagalikha. Ito ay isang tawag upang tingnan ang mundo sa paligid namin na may pagtataka, upang makita ang lagda ng artist sa bawat dahon at sa bawat bituin, at upang tumugon sa parehong mga salita, ikaw ay karapat-dapat, o Panginoon, dahil ginawa mo ang lahat ng ito. At sa pamamagitan ng iyong kalooban, mayroon din ako. Ito ang panimulang punto ng lahat ng tunay na pagsamba. Ito ay ang pagkilala na ang ating pag-iral, at ang pagkakaroon ng lahat, ay isang gawa ng kanyang sinasadya, personal, at makapangyarihang kalooban. Bago natin ipagdiwang ang ating pagtubos, dapat muna nating ipagdiwang ang ating nilikha. Ang mga matatanda, sa kanilang perpektong pagsamba, ay tama ang pagkakasunod-sunod. Nagsisimula sila sa simula, kinikilala ang Diyos na kung saan ang lahat ng mga bagay ay nagpapatuloy. Ang pangitain na ito sa Apokalipsis 4 na ay nagtatakda ng yugto para sa lahat ng sumusunod. Itinatag nito ang ganap na soberanya at pagiging karapat-dapat sa Diyos batay sa kanyang tungkulin bilang tagalikha, bago ipinakilala ng Kabanata 5 ang drama ng pagtubos. Ang universo ay may isang karapat-dapat na hari, at ang kanyang pag-angkin sa trono ay batay sa katotohanan na itinayo niya ang buong palasyo at lahat ng nasa loob nito. Kaya, iiwan kita sa pag-iisip nito at ibahagi sa mga komento sa ibaba. Paano sinasadya na saligan ang iyong pagsamba sa katotohanan ng Diyos bilang tagalikha, bago pa man, baguhin ang iyong pananaw sa linggong ito. Kung handa ka nang makita kung paano nagtatakda ang eksena ng silid ng trono na ito para sa drama ng pagtubos,
siguraduhin na mag-subscribe ka at i-click ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video habang sumisid kami sa Kabanata 5. Hanggang sa pagkatapos, panatilihin ang paghuhukay ng mas malalim. Ito si Marco.